Ayan, good morning mga kababayan. Kamusta po kayo? Ngayon ay pag-uusapan po natin itong patungkol po sa barangay at SK eleksyon. So may mga nag-file po ng postponement bill dyan sa Kongreso, pati na rin sa Senado. Yung sa Kongreso po mga kababayan ay umabot po sa 72 na mga mambabatas dyan sa House of Representatives ang nag-file o sumusuporta dito po sa postponement ng BSKE. Ipinail po ng Northern Samar District Representative na si Nico Dasa. Yun pong isang house bill na ang layunin po mga kababayan ay i-postpone ang ang barangay at SK election na nakatakda na ngayong November 2, 2026. So ngayon may mga kaparehong bill, kalang batas ang mga congressman diyan po sa House of Representative pa rin mga kababayan. Pare-pareho po yung layunin na ipopospon po nila ang barangay at SK election mga kababayan. Ano ang magiging komento po ninyo? Ano ang opinion niyo po dito? Kasi patuloy nilang ginagawa ng paraan. Kapag gusto nilang i-postpone yung halalan, talagang gumagawa sila ng paraan mga kababayan para ma-postpone ito. Para hindi matuloy, para maipagpaliban ang barangay at SK election. So papayag ba kayo mga kababayan na i-postpone na naman itong BSKE 2026? O gusto po ninyo na matuloy na? Paki-likes po ng ating video kung gusto niyo na matuloy na ang BSKE 2026. Alam naman po natin na may mga barangay o may mga aspirants na na nakapaghanda na, ready na po sila para sa BSK 2026. Tapos kung ilang buwan na lamang bago sumabit yung BSK, ito pinaplano po nila na muling ilipat na naman. Sabi ng iba October 2027 dapat ganapin yung eleksyon. Tapos sabi naman ng ibang mambabatas dapat November 2028 ganapin yung eleksyon. Saan kayo pabor mga bayan? Sa November 2028 o October 2027 o kaya may nagsabi din Mayo 2027 ganapin yung eleksyon? O ang gusto po ninyo itong umiiral na batas ngayon na Republic Act 1223 to na may schedule November 2, 2026 BSKE mga kababayan. Pa-comment po mga kababayan lalong lalo na sa mga kakandidato dito sa barangay at SK election na ang iba ay may mga line up na, may mga grupo na, kompleto na yung kanilang hanay, tapos mapupuspon pa. Yung iba ay nakapagpainom na siguro, nakapagpalugaw na, gumastos na. Tapos eto, biglang huminto sila nang mabalitaan po nila itong plano ng ating pong mga mambabatas sa muling pagpapaliban ng barangay at SK election. So tayo po ay hindi pabor
tinututulan po natin yung postponement sapagkat hindi po ito nakakaganda sa atin pong demokrasya, mga kababayan. Kaya dapat nang ituloy. Shout out sa inyo mga kababayan. Paki-like and share po mga idol at mga kababayan. So nakakasawa na din mga kababayan ha, itong patuloy na pagpupuspon po nila. Imbis mapalitan na yung mga dapat palitan, dahil sa ginagawa ng atin pong mga mambabatas, nananatili sa pwesto yung isang barangay officials kahit tiwali, kahit hindi nagtatrabaho ng maayos. Yun po yung magiging epekto ng postponement. Mananatili sa pwesto yung mga barangay officials kahit hindi po nagtatrabaho ng maayos. Okay lang sana ha, okay lang po sana kung yung isang barangay officials ay nagtatrabaho ng maayos. Paano naman doon sa mga barangay o yung kanilang mga barangay officials hindi na nga nagpapakita, hindi nagtatrabaho ng maayos mga kabayan. Kaya hindi po tayo sang-ayon sa postponement ng barangay at SK election mga kabayan. So abangan na lang po natin ha kung ano po yung kahihinatnan ng mga panukala ng atin pong mga mambabatas sa muling pagpapaliban ng barangay at SK election. Malay natin sa mga susunod na araw magbago yung ihip ng hangin. Malay natin hindi ito may pasa. Malay natin marami yung tumutol ng mga kasamahan nila, mga mambabatas dyan sa House of Representatives o dyan po sa Senado mga kabayan. Abangan po natin yan ha mga kabayan. Kaya manatili ho kayong nakatutok sa atin pong channel sa pamamagitan po ng inyong pag-subscribe, pag-likes at pag-share. Pag-share ng atin pong mga videos. So ayan, thank you so much po sa inyong lahat mga idol at mga kababayan. Hanggang dito muna yung atin pong update patungkol po sa barangay at SK election 2026 ng November.